Siya si Lucila Lalu, our very first chop-chop lady here in the Philippines. Mahigit 4 na dekada na ang nakalipas pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ang kaso niya. Samahan niyo akong alamin ang buhay at masaklap na nangyari sa kanya. Si Lucila Lalu ay nilarawan ng karamihan na maganda, maputi ang balat at nasa 5'2" ang taas. Nilisan niya ang kanilang baryo sa Mapaniki, Candaba, Pampanga nung siya ay nasa 18 o 19 na taong gulang patungong Maynila noong 1957. Gaya ng karamihan sa atin na taga-probinsya, ito ay para makipagsapalaran sa Maynila para sa pangarap na magandang buhay. Pagdating niya sa lungsod ay agad siyang kumuha ng police clearance para makapagtrabaho bilang waitress. Hindi nagtagal, nakakilala siya ng isang patrolman, si Aniano Vera, isang lalaking may asawa na kung saan nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Danilo. Silang tatlo kasama ang ina ni Lucila at iba pa niyang kamag-anak ay sama-samang nangupahan sa isang apartment sa Grace Park, Caloocan. Dahil sa taglay niyang kasipagan at galing sa pag-iipon ay nabili niya ang Pagoda Soda Fountain sa Rizal Avenue, Caloocan, isang cocktail lounge at restaurant. Kalaunan ay nakapagtayo din siya ng sarili niyang beauty parlor na tinawag na Lucy's House of Beauty sa May Halige Street, Santa Cruz, Manila. Sa edad na 28 ay ginugol ni Lucila ang halos lahat ng kanyang oras at lakas sa negosyo, pamilya at pag-ibig. Dahil nga sa maganda si Lucila, bukod pa sa single ito at mapera ay maraming naugnay na kalalakihan sa kanya. Noong May 28, 1967, napabalita na nawawala siya at makalipas ng 2 araw, natagpuan ng mga pulis ang kanyang putol-putol na katawan na nakabalot sa dyaryo na may petsang May 14 sa 2 magkahiwalay na lugar. Ang kanyang katawan natagpuan sa kahabaan ng EDSA malapit sa tulay ng Guadalupe at ang kanyang mga binti ay nakita sa kanto ng Rizal Avenue at Malabon Street. Subalit, hindi nakita magpahanggang ngayon na ang kanyang ulo. Napag-alaman din na siya ay buntis ng 1 buwan nung siya ay mapatay. Ang mga pulis noon ay may 3 main suspect at lahat sila ay di umano nakarelasyon ni Lucila. Agad naman nadampot sina Florante Relos, 19 years old, dating waiter sa Pagoda at kasalukuyang kasintahan daw ni Lalu na naninirahan sa isang apartment sa May Cubao na buwanang binabayaran ni Lucila. Ang pangalawa ay si Aniano de Vera, yung kanyang 42 years old na strange partner na ama ng kanyang anak kung saan siya daw ang huling nakakita kay Lalu noong May 28. At yung panghuli ay si Jose Luis Santiano, 28 years old, Batanggenyo, may asawa at 5 anak sa Sorsogon at isang dental student sa Manila Central University na nakarelasyon din daw ni Lucila kung saan kinupkup niya ito at nangungupahan sa taas ng kanyang parlor. During the investigation, pinalaya ng mga pulis si Relos matapos na walang makitang ebidensya laban sa kanya. Si Aniano naman ay dinetain sapagkat siya ang may pinakamalakas na motibo upang patayin si Lalu dahil napag-alaman ng mga investigador na binantaan niya si Lucila at si Relos matapos matuklasan ang kanilang relasyon. Now, pagkatapos ng 2 linggo ng kanyang pagkamatay, nagulat ang mga pulis nang ipagtapat ng dental student na si Santiano ang krimeng ginawa niya kay Lucila. Ito ay matapos imbitahan siyang mag-almusal ni Investigador Sergeant Ildefonso Labaw. Sinabi niya na noong May 28, bandang 11:30 ng gabi, pagkatapos daw niyang mag-celebrate ng kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga kaibigan, pag-uwi daw niya sa kanyang apartment matapos magsipilyo at magpalit ng damit, ay nadatnan niya si Lucila sa kanyang kwarto at sinubukan daw siyang akitin nito. Tinanggihan daw niya si Lucila at sinabing baka madatnan sila ni Aniano. Pero hindi nakinig sa kanya si Lucila at patuloy pa rin ito sa kanyang paghuhubad. Tinakot din daw siya nito at sinabi na mag-iiskandalo siya para makuha ang atensyon ng kanilang mga kapitbahay kapag hindi ito nakipagtalik sa kanya.
Sa tindi ng galit ni Jose ay nilapitan daw niya si Lucila at tinakpan ang bebeg nito. Bago pa niya mapansin ay hindi na pala humihinga si Lucila. Napagtanto niya na napatay na pala niya ito. At sa takot daw niya ay pinagputol-putol niya ang katawan nito para maitago ang nangyari. Ang kapalpakan ng mga kapulisan natin dito ay hindi nila agad pinuntahan yung crime scene. So ito na nga, pagkaraan ng 2 araw lang ay binawi na ni Santiano ang kanyang confession sa isang press conference. At mas lalong nagulo lalo yung kaso nang merong lumabas na misteryosong testigo na nagngangalang Doktora Nora na nagsabi na pinilit lang daw ni Investigador Labaw itong si Santiano na akuin yung krimen. Ayon kay Santiano, siya ay isang witness. Na-frame up lamang daw siya at ang may gawa daw nito kay Lucila ay 3 hindi kilalang lalaki. Nakita daw siya ng isa sa mga kasamahan nito nung pag-uwi niya. Tinutukan di umano siya ng barel, dinala siya doon sa kanyang kwarto at doon niya nadatnan yung 2 lalaki na sinasakal na si Lucila. Tinakot daw siya ng mga ito na kapag nagsalita siya ay isusunod siya kay Lucila. So after ng circus na ito, tsaka palang nagkaroon ng search warrant yung mga pulis natin sa kanyang lugar. Pagpunta nila doon ay napansin nila yung sapilitang pagpasok sa kanyang kwarto. Natagpuan din sa loob ang mansya ng dugo doon sa sahig, lalo na sa ilalim ng kama, kutsilyo sa kusina, razor blade at medyas ng isang babae. May natagpuan din silang martilyo na may dugo at hibla ng buhok ni Lucila. Mayroon din mga kapitbahay na nagsabi na bandang 1:00 daw ng madaling araw ng May 28 ay may nakita silang mga lalaki na may bit-bit na ultimo katawan na isinakay sa isang kotse. Kalaunan ay pinalaya din ng mga pulis si Santiano. At hanggang ngayon nga ay nananatiling bukas yung Lucila Lalo Chop-Chop murder case. Pero alam niyo mga kasyopaw, may kutob ako na isa itong crime of passion. Kayo, ano sa tingin niyo?